Yon mga idol, magandang araw sa inyo. I-share ko lang sa inyo yung ating mga gamit na ininvest o inipon para sa pagpapaganda ng finishing output, lalo na in terms of releasing, pag ibibigay na natin sa customer natin yung mga ipinagawa nila sa atin. So ano-ano ba yung mga gamit na dapat nating meron tayong lahat na namimintura? Number one, hanggat kaya nating bumili ng mga mas makakabilis sa trabaho natin sa progreso ng releasing ay dapat gawin natin. Unahin natin dito sa yung ating ininvest na 3M na 3 inches. Usually, ang purpose niya ay for panel cleaning, denaving, pag-aalis ng mga dumidikit na dumi sa panel natin, ito yon. So maliit lang siya, hindi ganong lalawak yung tatamaan ng sanding natin. So ang trabaho niya ay mag-sanding ng mga dumi. So ano ba yung mga ilalagay natin sa kanya? So ito yon, yung mga yan. Pag bumili tayo ng isang box nito, may kasama siyang interface pad. Yan, kagaya ng nakakabit na to. I-attach mo siya sa machine, sa pneumatic sander mo, i-attach mo siya, and then doon mo ididikit yung liha niya. Yan. So, ganun lang siya kadali ilagay. And then, sorry. Doon sa panel, for example, may dumi dito, yun lang yung i-stressin nyo. Tatamaan ng liha. So, after tamaan ng liha, diretso, buffing na kaagad. So, dry sanding use siya. Hindi na siya yung kagaya ng typical na ginagawa natin na wet sanding, and then patutuyuin natin para makita natin kung may problema pa. Medyo hassle at medyo matagal, time consuming. So actually ako mismo hindi ako naniniwala sa dry sanding. Ngayon, nung tinry ko at nakagamit ako ng dry sanding, at lalo na kung sa mga klase talaga ng liha na intended talaga for dry sanding, ay talagang sulit pala talaga. So medyo mahal pero talagang sulit. So meron tayong 2,000 grit. Ito mga idol, 2,000 grit. Meron tayong 3,000 grit. Yan. Sa mga gustong bumili nito, message lang po sa amin sa page at sa by first week or second week ng December darating na po yung stock natin ito. Pero for the meantime, pwede tayong magpadala ng sample sa mga gustong bumili, lalo na dun sa nakabili sa atin ng mga pneumatic sander na 3 inches. Yan. Pwede nyo gamitin as denever o panel correction yung 3 inches nyo. And then yung isa pa, na pag wala kayong budget pa para bumili ng pneumatic sander, lalo na yung compressor nyo ay maliit or hindi pa kayang magpatakbo ng mga pneumatic sander, meron tayong isang option. Yan, ito yun. Yung ating manual sanding. Meron siyang sanding block by Cobax din, mga idol, by Cobax. Tall block by Cobax. And then, actually mga idol, kahit meron na tayo nito, obligado pa rin meron tayo nito. Bakit? Sa mga susunod na video natin, gagawan natin ng video kung paano siya gamitin. So, ito yun mga idol. Yung liha na in-order natin for dry sanding din yan. For dry sanding application, umorder tayo ng 1,500 grit, 2,000 grit, at saka 3,000 grit. So usually naman, yun lang naman yung kailangan pag magtatanggal tayo ng mga imperfections sa panel. Yung mga bootleg, yung mga minimal orange peel, yan. So usually naman tayo sa job orders natin, mga dirt removal lang naman yung ginagawa natin. So yung orange peel medyo naiiwasan na natin. So ganito yung paggamit sa kanya mga idol. Ayan. Sa isang box, 25 sheets ang laman. So sa ngayon, pwede ako magtingi. At least 2 pieces, 2 sheets pwedeng magtingi. Ang isang sheets nito ay message nyo na lang ako, pepresyohan natin. Sa mga interesado,
PM po kayo sa akin sa page para mabigyan ko kayo ng price. So ito yung 1.5 grit mga idol by Cobax. So ang use nito mga idol, kaya maliit siya. So ito yung Cobax tall block. Ito yun. Dito mo siya i-attach. Yan. Ididikit mo lang siya dyan. Hindi yan basta maaalis mga idol. So pag nakakabit na siyang ganyan, for example, may bootleg yung panel. So, yung parang dumi. So, siya yung pang liliha mo doon sa part na yun. So, after mong maliha ng 1.5, tatanggalin mo lang. Pwede mong itabi muna kasi hindi naman to basta pumupurol. Kumbaga, reusable siya. Dry sanding, hindi mo na kailangan basain. So, yung bakas ng liha nito mga idol, may mga vlog ako ng mga nakaraan. Malinis yung bakas ng liha niya. Hindi siya ganun katalim. Pag napadaanan mo ng 1.5, 2,000, 3,000, pag binap mo, saglit lang, balik na sa dating kintab. So, yun yun. Actually, ako mismo dati, noong mga nakaraang panahon na nagsisimula ako, naranasan ko din na pag nagliliha ako, nagbabap ako, instead na gumanda, lalong pumapangit, naranasan ko yon dati. Kasi, mali yung method ng pagliliha ko. Kumbaga, nagliliha ako ng 1,000, 1,500, tapos hindi na ako nagpaparaan ng 3,000 hanggang 2,000 lang. And then minsan, yung bakas ng 1,500 at saka 1,000, hindi ko natatanggal gano. Nai-excite akong mag-bap agad. So, ang nagiging resulta, yung finish output ng binaping ko pangit kasi may natitirang swirl mark o sanding mark nung 1.5 o 2,000 natitira yon. Hindi basta-basta natatanggal. So, i-discuss ko rin yung usage ng polisher natin kung ano yung magandang gamitin sa scenario na yon. So, ito yon 1.5, 2,000. Dito mo siya ididikit. Kahit meron ka na nito, kailangan mo pa rin ito sa mga sulok-sulok. For example, yung bootleg na punta sa sulok, ito yung gamitin mo. Manual sanding, mabilis pa din kasi pag niliha mo siya on the spot, makikita mo na agad yung resulta. Punasan mo lang ng basahan, kita mo na kung tanggal na ba siya o hindi. Kasi sa wet sanding, hindi ganong kita yon. So, yun lang. PM lang po sa price at isesend ko po sa inyo yung price list. Kung magkano to, kung magkano ang isa. And then, ganun din dito. Dito sa 3M natin, meron tayong generic nasa 2,000 plus. Itong 3M, isesend ko po sa inyo yung price list nito. Basta nagtanong kayo nito, sama-sama na po yung presyo, isesend ko na po. So, ito yun. The best din ito mga idol. Napapanood natin to sa mga pintor sa ibang bansa. Gumagamit talaga sila niyan. Deniver, yan. Ginagamit din natin to actually. Pagka medyo kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano katagal na tayo sa industriya, nakakaranas tayo ng run o tulo ng pintura. So ito yung magandang gamitin doon. Pag nagkaroon ng run, patuyuin lang maigi and then i-deniver natin siya or ito yung pantatanggal natin ng run, pero wag niyong isasagad. So after na matanggal nun, na yung malalaking imperfection, ito na. And then, kung wala kayo nito, ito. So, siya na yung magtatanggal ng bakas ng pinag-anuhan. So, pang panel correction o pang detailing talaga siya. And then, ito pa. Ito, 2 piraso yung binili ko nito. May for sale tayong isa. Ito, pang personal use ko. Ito yung bunso. Ito yung kuya. So, umorder tayo nito. Gagamitin natin to pang preparation ng mga kaha na ganyan yan. Sa mga medyo malalaking panel, yan. Ang in-order natin yung medyo magandang klase na rin ng lihat by Cobax. So, dry sanding din yung usage niya. Kasi nga, talagang nagustuhan ko ang dry sanding dahil kitang-kita mo agad yung kung ano yung nililiha mo, nakikita mo. Yun yung kagandahan ng dry sanding. Real time, nakikita natin yung resulta ng nililiha natin. So, ayun mga idol. Tapos, sa mga tropa natin na gumagamit ng mga sander, 5 inches at saka 6 inches, lalo na pag nagpe-preparation tayo, maganda gumagamit tayo ng interface pad. Lalo na yung mga kaha, for example, yung kaha may mga kurba, di ba mga boss? Maganda yung ano natin, yung pinaka sanding pad natin, may interface pad para
sumusunod siya sa kurba. Yan o, malambot yan mga idol. Susunod siya sa kurba, makukuha niya yung korte, makakapag-prepare kayo ng maganda. Yun yung pinaka-the best dyan. So, interface pad. Ito, may available tayong, tawag dito. May available tayong 10 piraso nito, interface pad. Wala pang 100 pesos ang isa. Napakasulit gamitin yan kasi talagang gumagamit ako dati. Sa 6 inches, meron akong 1 piraso lang para nakaabang doon sa gustong bumili ng 3M natin na available. May 1 piraso ako nito. So may 1 piraso lang akong binili para sa interface pad ng 6 inches na sanding machine, pneumatic. Yan. Dito sa 5 inches, marami akong stock nito. Nasa 10 pa to. So, sa mga hindi pa nakakagamit ng interface pad, subukan nyo kasi para mas makita nyo yung difference ng pagliliha na mayroong nito at nang wala. So, yun lang po. And then, yari na tayo dito sa Deniver. Yari na tayo sa tall block na Kovacs. Sobrang useful gamitin yan mga idol, yung mga yan. And then, yung nagtatanong sa atin dati about sa preparation ng panel, lalo na yung mga stock paint, ito may parating din tayo. Nagpadala lang ako ng sample. Itong kulay gray, usually ginagamit namin to sa mga stock paint na i-clear coat. So ito yun, medyo pino siya. Ang equivalent niya sa liha natin ay nasa 1-2 grit. Yan, 1-2 grit. Para hindi ma-stress yung kulay kasi walang top coat ang stock paint. So ito yung ginagamit natin lalo na pagka nag-flow coat tayo, ito yung ginagamit. Para yung mga hindi naaabot ng machine, ito yung aabot doon. Siya yung magbibigay ng adhesion. And then itong kulay brown ay 360 grit naman siya. Usually ginagamit to sa preparation ng panel pag kukulay tayo, pag magpa-primer. 360 grit, ito yung gagamitin natin. After nating mag-sanding, yung mga hindi maaabot ng sander, ito na yung bahala. Siya naman yung mag-aabot sa mga sulok-sulok, mga gilid-gilid para magkaroon ng adhesion yung primer, base color, and then hanggang sa makapag-clear coat. So, dalawang klase yung o-orderin natin ito na paparatingin natin. Isang para sa finishing clear coat, isa sa preparation ng primer. So, yun yun mga idol. And then, ito nga, yung liha natin na in-order by Kovacs din. Kung nga ang ginagawa nating process ay sa mga paint job natin, lagi tayo nagpo-flow coat. Nag-order tayo ng 1-2 grit kasi ito yung pinaka-the best para sa akin na grit pag magpo-flow coat para hindi hassle na baka mamaya pag ginagamitan na natin ng sander ay lumabas yung pintura o maupod. So 1-2 grit. So ibabala natin dito yan mga idol. Dito sa sander natin. Kumbaga dual purpose siya. Pang-panel correction, pang-preparation, pwede na rin. Kumbaga, ganon. So, dito mo lang siya i-attach. Pwede ka nang, yung mga paint job natin, padadaanan ko na siya ng machine. Dati kasi nagwe-wet sanding ako. Medyo matagal yung proseso kasi nga basa siya. Iniintay ko pang matuyo para makita ko kung pantay na ba siya or hindi pa. So, sa dry sanding, kitang-kita agad. So, ganun siya mga idol. Ngayon, ganun din sa umorder din tayo ng 1-2 grit na 6 inches. Yan yun. Ayan. 6 inches naman to para dun sa 3M natin. So, ayan yun. Actually, yung malaki na yun, lalagyan ko yan ng vacuum. Kaya ang in-order natin ay yung may mga butas-butas. So, 1-2 grit para sa preparation ng mga flow-coated finish natin ng mga paint job. Doon natin gagamitin yan. So, ito yun. Itong nakabala dito na kulay blue ay 360 grit. Pang-preparation naman to para sa panel pag magpa-primer, pag magpipintura ako ng bagong basal. Yun naman para sa flow coat finish. So, ayun mga idol. So, ito pa yung isa, last but not least. Ito yung in-order ko. Medyo mumurahin lang to, nasa 5,000 plus. Maliit lang siya kasi nga pang deliver lang o pang alis lang natin ng mga imperfection ng mga dumidikit na dumi. Gagamitan natin nito, or ito. Kumbaga,
Obligado talagang meron yan lahat, mga idol, obligado. Pero kung wala pang budget para sa ganito, ito pwedeng-pwede kasi manualin mo na lang yung mga dumi. Ito kasi gagamitin ko lang to sa mga part na medyo alanganin to. Yung hindi niya maaabot, ito na lang yung ipang susulok-sulok natin. And then, siya yung magbabap. Ito naman, yung klase ng bopping machine natin na to ay maraming klase to. May 1 inch, may 2 inches, may 3 inches. Ngayon, ang gusto kong binabala sa kanya 2 inches lang. And then, ang ginamit ko sa kanya ay rotary. Dalawa kasi yung purpose nito. Meron tong mga kasama na dual action, yung nag-vibrate. So, hindi ko ginagamit yon lalo na sa galing sa sanding mart. Ang ginagamit ko yung rotary type. So, saglit lang, tanggal na. Sa next video ko, gagawan ko po ng video yung kung ano yung nililiha nito. After niyang maliha, padadaanan ko nito. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda at gaano kabilis yung magiging proseso ng finishing output natin. So, ayun mga idol, isa pa pala ito. Para kumumpleto, ito, umorder din ako nito. Dati ko nang ginagamit to. Ito yung makakakita ng imperfection o mga swirl mark ng mga binabap natin. Ito yung ilaw na yun. Detailing light ang tawag yata dito. Not sure 100% ko yun yung tawag. Nung in-order ko to, ang nakalagay, detailer light. Yon. Meron siyang iba-ibang kulay. Yan. Itatapat mo to sa panel para makita mo kung tanggal na ba yung sanding mark o kung may swirl mark pa. Ngayon, kung meron pa, padadaanan mo pa rin. So, ito yung para sa akin kung may kulang sa gamit ko about sa detailing ko or sa pag-panel correction ko bago mag-release. Ito yung mga binili ko o inipon ko para makapaggawa ako ng mabilis. So, ayun lang mga idol, gusto ko lang i-share sa inyo at gusto kong magbenta sa inyo ng mga gamit na ganito dahil halos wala pong nabibili nito sa online dito sa atin sa mga nabibili sa Shopee. Madalang. Kung meron man, minsan medyo pahirapan bumili. So, umorder talaga ako nito. Itong mga unang batch na dumating, pang sample lang. And then, meron tayong darating by first week ng December or second week ng December, darating po yung mga volume natin ng order ng ganito. So, ayan mga idol, lagi niyong tatandaan, ang pag-upgrade ay hindi gastos. Ang pag-upgrade ay hindi luho. Ang pag-upgrade ay pagpapabilis ng ating trabaho, pagkomportable ng ating pagtatrabaho. Gano'ng kabilis, dampot ka lang ng dampot. Meron kang inaayos, dampot. So, yun mga idol. Tsaka iyan, pag binili mo, ayan na yun. Hindi ka naman araw-araw bibili. Kagaya ng liha. Pag maingat ka sa liha, lagi mong sinisinop, hindi ka naman laging bibili. Ito, one time mo lang bibilin. Ito yung madalas mong bibilin. Ganito lang naman kasimple yun mga idol. Pag malakas kayo sa liha na ginagamit, ibig sabihin nun, marami kayong trabaho. Marami kayong nare-release na trabaho. Ibig sabihin, maraming pumasok na kita. So, ganun lang yun. Parang computer shop. 'Di ba? Pag lumakas yung kain ng kuryente, ibig sabihin maraming naglaro, maraming gumamit ng computer. Ibig sabihin, maraming kinita. Ganun lang din po sa gamit ng pamimintura. Pag malakas yung gamit sa liha, lalo na kung nababantayan nyo naman yung gamit nyo, pag napapansin nyo na laging nauubos agad yung liha nyo, good sign. Ibig sabihin, marami kayong trabaho. Pag hindi nauubos yung gamit nyo, yung liha nyo, ibig sabihin, walang trabaho. So, ganun lang yun mga idol. So, ayun lang mga idol, magandang araw, message nyo lang ako at tutulungan ko kayo na makapag-upgrade in terms of finishing output. Magandang araw.